Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, meron lang ako guys, i-share sa inyo. Ito ay awareness na rin para sa ating mga sari-sari store owner kung ayaw po natin mawalan po tayo ng customer. So iwasan po natin yung bagay na ito para hindi po tayo malugi at magsara ng ating tindahan. So ano-ano nga ba itong mga na-experience ko na to na talagang nagpatibok ng maigi ng puso ko at pangamba sa akin about dito sa ating mga paninda. So pagpasensyaan nyo na mga kasari kung nag-intro ako ng nakaupo dahil kakatapos ko lang po talagang maglaba. Super duper nakakapagod maglaba dahil madami tayong nilabahan at hindi rin po biro yung mga sizes. Naglaba po ako ng bedsheet, ng kumot. Inuna ko muna yung mga damit syempre, pero hindi ko pa rin naubos, hindi ko pa rin nasimot yung mga labahin. Madami pa as in. Hindi ko na lang guys binigla dahil si partner yung nagbabantay ng tindahan, hindi niya masyadong kabisado yung mga presyo. So ang daming nagpapa-Gcash, may sabong ulit ngayon. So kailangan nating pagtuunan ng pansin yung ating business. So yung ibang mga sinampay ko andyan. Tapos dun sa pinaka-gate namin, dun ko sinampay yung mga bedsheet tsaka kumot ko para matuyo agad kasi dun guys nakatirik yung araw. Maya-maya ay ano na yan, tuyo na yan. So for today's video mga kasari, patong ko na lang siguro dito yung aking cellphone. So sana hindi tayo makapiright mga kasari kasi may nagpapatugtog na naman ng malakas dito sa machine shop. And then kung mapapansin nyo, medyo madilim yung ating store dahil guys, patay yung ilaw. Sobrang init na ngayon mga kasari, summer na yata. As in, nag-start siya kahapon. Nawalan nga ng klase yung mga bata. Diba guys, dahil sa heat index, minsan nawawala ng paso. Kasi, diba naging trending yan dati na yung mga bata nahihimatay, tapos nagdudugo yung ilong. Kaya dahil sa init, minsan nawawala ng pasok yung mga bagets. So, okay lang naman yun kasi kalusugan din ng mga bata. So, patong natin dito yung aking cellphone. So, itong vlog na to, hindi ko to madalas mai-vlog, pero napakahalaga nito mga kasari para makaiwas tayo sa pagsasara ng tindahan, hindi mawala yung mga customer natin, at hindi tayo malugi. So, ano nga ba yung mga bagay na to? Una na sa lahat mga kasari, yung expiration. Hindi ko na naitago yung mga bote, dahil guys, nung nakaraan, hindi ko napansin, hindi ko naman kasi alam na ang ibibigay nila nung ahente ko ng soft drinks is ang lapit na talaga ng expiration. So, itong mismo na to, yung Royal kasi guys, hindi masyadong mabenta. Medyo maingay lang guys kasi may machine shop dyan. Mga nagpupukpok, mga ganyan, yung mga machine nila, ang lakas ng ayan may nagpupukpok. So, hindi ko napansin, kada deliver kasi hindi ko naman tinitingnan yung expiration ng mga soft drinks eh. Doon lang talaga ako na kasi dito sa rep, nakikita ko yung mga expiration kasi nakasalansan ng ayos yung mga soft drinks natin. So sabi ko, kakakuha ko lang nitong Royal but sa isang buwan, expired na agad siya. Tapos, mga ilang weeks, tiningnan ko ulit siya. Ang tagal kasing maubos ng Royal mga kasari. So, hindi ko alam kung meron akong naibenta kay customer. So, talagang ang ginawa ko mga kasari, yung isang dosena ko dito ng mismo. Tinanong ko kung pwedeng isauli kasi bawas na siya. So, hindi daw pwede. So, ang ginawa ko, ang customer kasi, nagbe-base yan mga kasari sa expiration date. Kapag expired na yan, automatic hindi nila bibilihin yan. Pero ang alam ko, yung mga ganyang product, may mga allowance yan. So, ang ginawa ko, pinamigay ko na lang dito kay na mother. Halos isang dosena yun na pamigay ko ng Royal mismo. So, yun, tumantuwa naman sila kasi okay pa naman daw. Pero kapag sa customer kasi, hindi okay yun kasi expired na nga ang nakalagay. So, binuksan nila. Meron ako guys parcel. Wait lang. Ayan guys. Meron akong dumating na parcel. Ayan. Paninda dito sa tindahan. Ito face mask to eh. Nag-order ako kasi mali yung nabili ko sa gyms. Pambata pala yung nabili ko. Matatanda yung bumibili dito ng face mask. So, 3 balot pa naman yung binili ko. So, sana may bumili na bata para
makaano tayo dun sa puhunan natin dun. Kaya nag-order ako ng mga pang-adult na face mask. So, balik na nga tayo dun, guys. Nung binuksan nila, may sumisirit pa naman. So, ibig sabihin nun, okay pa. Pero kay customer, guys, kapag naibenta mo kasi yung expired na, malamang sa malamang, machichismis ka. Lalo na, syempre, magagalit sila, sasabihin nila, bakit ka nagtitinda ng expired? Di mo ba chinecheck yung paninda mo? Ganyan. So, ang ginawa ko, tinanggal ko lahat ng mga expired na Royal mismo, tapos pagdating ni ahente, hindi muna ako kumuha. Nagantay muna ako ng mga bago nilang stocks na next month yung expiration or next month pa. Kasi kapag hindi fast moving guys yung items, talagang ang hirap ibenta kay customer. Kaya talaga, kung kumuha ako guys ng Royal mismo, isa-isang dosena, ganun katumal guys ang Royal mismo dito sa store. Ang pinakamabenta sa akin na mismo na soft drinks ay Sprite at Coke, lalong-lalo na guys ang Coke. So, ayun nga, kapag nalaman nilang expired at nabentahan nyo sila ng expired na paninda nyo, malamang sa malamang, kakalat pa yan. Sasabihin, uy, yung tindahan na yun, nagtitinda ng expired, lagi nyong i-check yung mga papamilihin nyo. So, nasira pa po kayo sa tao. Nasira pa po tayo sa tao, 'di ba? So, ang iiwasan po talaga natin is makaligtaan natin yung mga items na hindi natin na-check talaga, always, na malapit na palang ma-expired. So, kapag malapit nang ma-expired, i-promote natin. So, i-alok-alok natin sa customer or magbigay tayo ng discount para maialis natin at kahit papano hindi po tayo malugi. So, yun po talaga ang kailangan nating iwasan mga kasari. So, meron pang isang pangyayari dito. Delivery or item from Pure Gold. Ano siya? Parang lava cake, ganon. 1 week na lang, may expired na siya. So, ibinalik ko siya sa Pure Gold. Sobrang tagal na nito, siguro mga mga 1 taon na, ganyan. So, ibinalik ko siya sa Pure Gold. So, sabi dun sa customer service, pag daw mga ganon, dapat tinatanggal na daw yun ng dicer. Kapag mga 1 week na lang bago yung expiration, dapat hindi na dinidisplay. So, pinatawag yung dicer. Siguro pinagalitan, ganyan. Parang medyo naawa pa nga ako dun sa dicer kasi alam nyo na, baka ikaltas sa kanya or mawalan siya ng trabaho or pagalitan siya. Pero, ayun, mahirap din kasi pag biskwit, hindi lang, mga matatanda kumakain yan, mga bata. Paano kung nakabili ng, 'di ba minsan sa mga biskwit kahit wala pa yung expiration, basta malapit na, minsan kumukunat na. Ewan ko lang guys kung meron ako dito, malapit nang ma-expired, Hansel Mocha, hindi mabenta ngayon ng Hansel Mocha. March 8 yung expiration niya, March 6 ngayon. So, kumain ako nung nakaraang araw, medyo pakunat na siya. Hindi na siya malutong yung biskwit, kumbaga. So, ayun. Kapag kasi nabili yan, lalong-lalo na kung pambaon ng bata sa school, so, talagang mapapaaway ka sa magulang. Sasabihin, bakit ka nagbebenta ng expired? Baka sumakit pa yung tiyan, magkataong sumakit ang tiyan ng bata. Baka ikay mapabarangay pa. 'Di ba mga kasari? Yun kasi yung talagang pinaka-problema natin as tindera. Minsan talaga hindi natin nagagawang i-check yung mga paninda natin na malapit na palang ma-expired. Pero hindi naman natin sinasadya nating mga tindera na ibenta na yung mga items na expired na. Sino ba naman ang gustong ipahamak ang sarili, 'di ba? Talagang pagtuunan lang talaga natin mga kasari ng pansin yung pag-check ng ating mga paninda ng mga expiration date. So, yun po, para maiwasan po natin yung pagkalugi, 'di ba mga kasari, at pagsasara ng ating tindahan. Kasi, ayun nga, kung kahit papano, kung pwede namang isauli, kung maano naman natin yan, maisasauli, at syempre, kung kinikip natin yung resibo, masasauli talaga natin yan. Mahalaga din talaga mga kasari na huwag natin itatapon agad yung mga resibo na binibigay sa atin ng mga pinamimilihan natin. Kasi mahalaga yan kapag meron tayong isasauli na items. So, ayun, yung sa lava cake naman na sinauli ko kay Pure Gold, na-settle naman agad yun. Pinalitan nila ng bago, yung hindi malapit ma-expired. So, ugaliin po natin mga kasari na
check ng mga expiration ng ating mga produkto, ng mga tinitinda natin. Kasi ang nakasalalay po dyan is yung kalusugan ng ating mga customer. So, yan lamang po mga kasari ang masashare ko sa inyo ngayong araw ng Thursday dito sa Sari-Sari Store. Medyo chill lang naman yung araw natin. Napagod lang talaga ako kasi after namin kumain ng breakfast, nagpakain lang ako ng mga alaga namin, tapos nag-start na akong maglaba. Siguro mga magto 2 hours din akong naglaba. Ganun kabilis lang ako mga kasaring maglaba kasi kapag naglalaba ako, yun lang yung ginagawa ko. So, yun lang naman mga kasari. So, ipapakita ko sa inyo yung ating Sari-Sari Store. Ayan po yung ating tindahan. Medyo madilim lang. So, ang mga wala pa lang dito mga kasari ko, konti pa lang. Ang wala ay Kopi ko Brown, yung Kopi ko Blanca natin, paubos na. Tapos sa mga condiments, wala na tayong dato puti na patis, suka. So, ketchup, paubos na rin. Mang Tomas na siga, tsaka Mang Tomas na original, ubos na din. Tapos sa mga biskwit naman, mga kasari, is Crostini. Mabentang-mabenta ang Crostini. Dewy Donut, 3 cheese, 3 choco. Wala pa rin ako mabilhan nun. So, ayun. Yan yung mga ubos na mabenta din ng Alaska sa akin ngayon. Yung swak na Alaska. Tapos, Kape Mocha, wala na rin. Tsaka, Energen na Champion, twin pack. Ayan. So, yun lamang po mga kasari. Dito ko na rin po tatapusin ang aking vlog at ako po ay magpapahinga na at sobrang pagod na pagod ang atin nyo. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!